Hello grade 6 pupils, welcome to Math-Like TV. Ngayon po ang video ito, aking tuturo sa inyo about percentage, rate, and base. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon bago nating simulan, tayo muna ay mag-pray. Dear God, as we begin this lesson today, we thank you for the gift of learning and the chance to explore the world around us. Please be with us, guide our minds, and help us to understand and remember what we learn. Bless our teachers and make this time of learning fun and exciting. In Jesus' name, we pray, Amen. Ngayon ating nang simulan. Ang given natin number 1 problem, what percent of 64 is 16? Ngayon ating identify para ating malaman kung anong formula ang ating gagamitin. Okay? Kung anong nawawala dito. So dito ang 64, what percent of 64, ito yung ating base, ang given. Then yung 16, ito yung ating percentage. Okay? So ang ating gagamitin na formula ay rate equals percentage over base. So rate ang ating dito hahanapin. Ngayon, substitute lang natin ang ating given na ito. Ganito po, R equals 16 over 64. Then, times 100. Okay, ngayon, ating nang simplify. So, multiply natin both side, numerator and denominator. Kasi ang 100, meron siyang denominator dyan na 1. Okay? So, 16 times 100, that is 16. Then, 64 times 1, that is 64. So, divide natin 16 divided by 64. That is 25. So, lagyan natin ng symbol of percent, 25%. Yan po ang answer sa number 1. Therefore, the percent is 25%. Next, number 2. Ang ating given problem number 2. The number 15 is 60% of a number. Ngayon, ating identify para makita natin yung missing na ating hahanapin. Okay, so dito, ang 15, ito yung ating percentage. Yung 60%, ito yung ating rate. At ang sabi, of a number. So, dito, yung ating kukunin ay yung base. Okay? Base naman yung nawawala. So, ang formula natin ay B equals P over R. Okay? Base equals percentage over rate. Now, using this formula, ating na-substitute ang ating mga given dito sa ating problem. Ganito po. Itong rate natin na 60%, ating to i-change sa decimal form. Ito ay 0.60. Ngayon, ating nang i-divide yung 15 divided by 0.60 by using long division method. Ngayon, sa pag-divide ng decimal at whole number, itong divisor natin ating lang ilipat ang decimal point going to right. Okay? Mag-move tayo ng 2 places, decimal point going to right. 1, 2. Okay, ito ay maging whole number, ito ay maging 60. Then, kung dalawa tayo nag-move ng decimal point, mag-attend dalawang 0 dito sa dividend. So, ito ay magiging 1,500. Ngayon, pwede na tayo makadivide. 1,500 divided by 60. That is 25. So, the number is 25. Ito yung answer sa number 2. Next, number 3. Ang given natin problem, the 20% of a number is 42. Okay. Ngayon, ating identify para makita natin yung missing dito at yung ating magagamit na formula. Okay. Yung given dito ay yung 20%. Ito yung ating rate. Then, itong 42, ito yung ating percentage. Okay. So, ang missing dito ay yung base. Kaya ang ating formula ngayon na gagamitin ay B equals percentage over rate. Okay? So ngayon, ating isubstitute itong ating given dito sa ating formula. Ganito po. Then, ating i-divide. Okay? Sa pag-divide, yung ating rate ay ating munang i-transform into decimal form, yung 20%. Ito ay magiging 0.20. Okay? Then, i-divide natin. 42 divided by 0.20. Gaya ng ating ginawa sa number 2 ay using long division method. Okay?
So ngayon, i-divide na natin diretso. Alam nyo naman ang pag-divide ng long division method sa decimal at saka whole number. Okay? So ganito po, the answer is 210. So ito ang final answer. The answer is 210. Kaya ngayon, kung meron po kayong natutunan, pakipindot naman ang like, at kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay updated sa mga bagong video na upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.